mabigyan natin ng karangalan si Colonel Odi Mungaw dahil nandito ang kanyang anak. Sertipiko ng pagkilala na ibinibigay ng United People's Initiative at ng ating Philippine Alliance for Nation, ng ating PANA. Sertipiko ng pagkilala, iginawad ng United People's Initiative sa ngalan ng mga retiradong kawal at lingkod bayan kay Colonel Odi A. Mungaw, Philippine Army. Sa iyong malinaw at matatag na paninindigan, pagpapatibay na yung katapatan sa Armed Forces of the Philippines at sa konstitusyon. Habang mahinaong inihiwalay ang personal na suporta sa sino man pinunong haharap sa mabibigat na paratang sa pagpili mong unahin ang institusyon, ang batas at ang bayan higit sa sino man. Ipinamalas mo ang tunay na diwa ng isang kawal, katapatan sa tungkulin, dangal sa paninindigan at pag-ibig sa inang bayan. Isang huwaran na makabayang paglilingkod, matatag, marangal, makabayan. Iginagawad ngayong araw ng Marso 6 bilang pagkilala sa iyong natatanging paglilingkod sa bayan. Signed by Captain Ray Valeros, PN Reserve Secretary General, and Major General Romy B. Puquis, Philippine Air Force Staff, Founding Chairman and Lead Convener. Sir, please do the honor. Bibigyan natin ng pagkakataon na magsalita ang anak ng ating dakilang bayani na si Colonel Odi Mungaw. So, hello po. Good morning to each and every one of us. On behalf of Colonel Odi Mungaw, we would like to thank dito po sa certificate na binigay niyo by Sir Officer Sir Garcia. Maraming salamat po na sa parangal na ito. So, hindi po masyadong prepared, pero kahapon po, so bago pumunta dito, nagkaroon kami ng dialogue ni Papa. So, nagkaroon kami ng dialogue ni Papa kahapon. Sabi niya, Gobs. Kasi Gobin yung name ko, first name. So, sabi niya, sabi mo kila Sir na laban lang tayo. So, ako po, nirelay ko sa inyo kung ano yung gusto ipasabi ni Papa sa sambayan ng Pilipino, that the Filipino is worth fighting for. As he said dun sa post niya. And maraming salamat po. Huwag natin hayaan na hindi mapakinggan ng taong bayan ang pangalan ng ating magigiting na 18 Marines kasama si Sergeant Tudesa. General Romy Puquis, sir, please on the stage. General Virgil Garcia, please on the stage. Colonel Jun Metran, please be on the stage. General Aloy Kita, please be on the stage. Colonel John Galang, please come here on the stage, sir. So the courtesy ng ating Executive Secretary, iaabot po sa ating magigiting na general at opisyal ang plaque na babasahin ko isa-isa para maibigay natin ang parangal sa araw na ito sa ating magigiting na Marines. At ulitin ko po, nagpapasalamat tayo. Lahat po ay inimbitahan natin. Wala pong kulay ang ating parangal sa araw na ito. Nandito po ang lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta sa 18 Marines. Alam ko, meron dito na mga iba't ibang political colors, pero salamat at dumating kayo. Nandito rin si Ka Eric Celis, sila Attorney Jing Paras. Marami ang mga dumating para sumuporta. So, please, Mark. Isa lang ang babasahin ko na nilalaman ng ating sertipiko ng pagkilala at sa mga susunod ay babanggitin na lang natin ang pangalan ng ating 18 Marines. United People's Initiative, sertipiko ng pagkilala,
ang United People's Initiative sa ngalan ng mga retiradong kasapi ng sandatahang lakas, pambansang pulisiya at mga uniformadong serbisyo ay buong pusong nagbibigay pagkilala kay Bernard Tube bilang pagpupugay ng iyong katapatan at pagmamahal sa bayan. Sa iyong matapang na pagsiwalat hinggil sa umano'y pag-ata sa inyo bilang tagatid ng daan-daang maleta ng salapi. Pinatunayan mo na ang panunumpa ay para sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino, hindi sa sino mang makapangyarihan. Sa kabila ng panganib sa iyong buhay at pamilya, nanindigan ka. Ang iyong ginawa ay huwaran ng tunay na kawal, matapang, matapat, makabayan. Ibinagawad ngayong araw ng Marso 6 bilang pagkilala sa iyong natatanging paglilingkod sa bayan. Signed, Secretary General and the Founding Chairman, General Romeo Puques, Sir. Ito ay hahawakan ng ating magigiting na general bilang paggalang at pagrespeto at pagsaludo sa kanilang kabayanihan. Benny S. Volantante, Rodante Orbilio, Christopher Esquivel, Romeo Romel Bubares, tinatawagan po natin sa stage ang ating Honorable Vice Mayor ng Isabela, si Vice Mayor Harold Respicio. Sir, please. Sir, please. Anselmo Taberdo, Jolly Cadjao, Cecilio Larodel, Crisante Dado, Roosevelt Maupang, Jane Butuan, Renboy Julian, George Villalon Jr., Phil Natividad Jr., Walter Manalansan, Romel C. Galapon, Bernardo Gumban, Fidel Corpus, Orly Regala Gutesa. At pinagbibigay rin ng pugay sa tumutulong sa 18 Marines natin at lumantad para tumulong kahit maraming threat. Alam niya, isang magiting na abogado, iginagawad natin ang sertipika ng pagkilala kay Atty. Libito D. Baligod bilang pagkilala sa iyong matapang at malinaw na paninindigan bilang abogado ng ating Marines na nagsiwalat ng umano'y malimaletang pera na galing sa korupsyon. Sa pagpili mong ipagtanggol ang katotohanan at ang karapatan ng mga naglalakas loob magsalita, ipinamalas mo ang integridad, profesionalismo at katapatan sa batas at sa bayan. Matatag, makatarungan, makabayan. Iginagawad ngayong Marso 6 bilang pagkilala na yung natatanging paglilingkod ng bayan. Signed by Captain Ray Valeros Jr., Secretary General, and General Romeo Puques, Founding Chairman, Lead Convenor. Ang gusto po nating tumanggap nito on behalf ni Atty. Libito ay isang abogado rin, Atty. Harold Respicio. Sir, please. Bago po tayo magpunta sa ating question and answer, sasagutin po namin sa abot ng ating makakaya. Gusto ko pong bigyan ng parangal ang mga sumusuporta ng mga retirees
Kung nakikita mo yan sa gilid, kaliwat kanan, makikita niyo po ang listahan ng daang-daang retirees na sumusuporta sa ating magigiting na Marines. Palakpakan po natin sila. Nandiyan rin po sa listahan ang ating magigiting na MNLF. At nandiyan rin ang ating magigiting na MILF. Mga kapatid, ibibigay ko po ang paggalang, pagrespeto sa mga sumusuporta at ito po ay ipapaliwanag sa atin kung paano sila nagsimulang sumuporta sa magigiting nating Marines. General Romy Puki, sir. At lahat ng ating mga nandito ay magsasalita, bibigyan natin ng pagkakataon. Muli, magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Ang ginawa po natin ito ay isang pagbibigay ng parangal sa ating mga kapwa mga sundalo na walang ibang inisip, maging malagay sila sa panganib. Wala silang ini-expect na gantimpala o kapalit. Sila ay lumabas para isiwalat ang buong katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Malaki ang kapalit nito sa kanilang seguridad. Kaya nga wala sila ngayon dito dahil inaalagaan din natin ang kanilang physical security. Maging ganun pa man, dito natin nakikita ang isang isang Pilipino o mga Pilipino, kundi mga sundalo na handang ialay ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng ating bayan. Marami nagsasabi sa kanila na sila raw ay tawag dito, dishonorably discharged. Pero hindi po yun ang issue. Sinisiraan sila, minamaliit. Pero hindi po yun ang issue. Ang issue po ay ang pagnanakaw ng ating mga politiko, ang mga leaders natin na ating pinagkatiwalaan. Kaya itong pagpapatuloy na ganito nangyari sa ating bayan ay isang nakakapanlumo. Dahil kung sino pa yung magsasabi ng totoo, katotohanan, sila pala yung inakusahan, sila pala yung inalipusta, sila pa yung tinitreten. Yung mga nag-utos sa kanila, yung mga nagpadala ng mga maleta, at saka yung mga tumanggap ng mga maleta, yun dapat ang kinakasuhan, yun dapat ang inalipusta natin, yun dapat ang kinukulong. Hindi itong mga taong inutusan lamang para magdala ng maleta. Kaya ang United People's Initiative, ang ating alliance sa ating mga iba-ibang grupo na alike sa United People's Initiative, ang Philippine Alliance for National Accountability, at marami pang iba, ay nagkaisa para bigyan ng parangal ang ating mga magigiting na mga sundalong ito. So unfortunately, sabi ko nga po, wala sila dito ngayon. Maging ganun pa man, ang mga maraming mga retired, hindi lamang sa armed forces, hindi lamang mga kasundaluhan, pati na ating kapulisan, pati na yung ating mga Coast Guard, yung ating mga BGMP, yung Bureau of Fire Protection, yung ating mga kaibigan, mga Muslim warriors, brothers, from the Bangsamoro, ang ating mga kaibigan at kapatid na Muslim from the Moro National Liberation Front of MNLF, at saka yung mga Moro Islamic Liberation Front, kung saan sila mismo ay nagpakita ng pagkilala, pagpaparangal dito sa mga sundalong mga naglahat nito mga kalokohan sa ating bayan. So muli mga kababayan, maraming salamat. Lahat sila all in. Ayan. Hello po, ma'am. So yun. Bao?
So yun po yung history, no? Kung bakit nabuo yung Tayo Kami Naman signature campaign. Basically, out of we want to bring PRRD back home. A little background lang, no? Nung sinimula na to nila Ate Joy, ito lang yung mga brief lang na konting kwento ko lang sa sarili ko. Nung kinuwento nila Ate Joy sa akin, ni Ate Jazz, na mag-iikot tayo sa buong bansa. Ba yung sinabing term ninyo, no? To be honest po, I doubted myself. Sabi ko, Ate Joey, hindi ko ata kakayanin na nasa daan ako, nasa sasakyan ako, car sick pa naman ako. Kaya ba? Pero inisip ko, maliit na sakripisyo para sa ginawa ng PRRD. And if we can move mountains, and if we can visit our brothers and sisters ng mga DDS, and I can show the world how they love PRRD, sige, let's go. Nag-ikot kami, rain or shine, bagyo, pagod, pero lahat ng yun na-erase because we were able to meet a lot of DDS. One thing that we wanted to really make sure is that the movement will stay organic. We do not have any political funding. We do not have politicians who's backing us up. Walang nagpuputo sa amin, walang nagmamando sa amin. The goal is really to get as many signatures as we can. Buhayin at kilalanin ng mga Duterte supporters. Even yung mga hindi Duterte supporters pero naniniwala na mali ang ginawa kay PRRD. That was the goal. And along the way, nakakilala kami ng iba't ibang mga Tayo Kami Naman heroes. We do not know them before the Tayo Kami Naman signature campaign. And I think it's snowballed from there. Magpapasalamat ako una, no? Pakilala mo kami ng ating mga... Oo. Request ko na lang din po, may mga seats pa naman, pakapili natin sila ng po para mapakilala lang din natin sila dito, no? Oo. Sige po. Nung nag-ikot po kasi kami sa Pilipinas, we met a lot of beautiful people na yung pagmamahal nila kay PRRD talagang grabe, solid since ever since. Unahin ko po muna po, no? The Barn community, the people from Cotabato, our kapatid, sila, kasama po natin. Lumipad pa po sila galing Cotabato. 5 hours Cotabato to Davao City and Davao to Manila 2 hours. Nainita, nakarawan, bumagyo, luililaban nila to and makikilala ninyo sila mamaya dahil magkukwento din sila. Gusto ko lang din po acknowledge, no, lumipad din po sila. Team Maldita po, galing pa po sila sa Dipolo. Lumipad po sila galing po sa Dipolo. And also, Visayas represent Cebu, Miss Tin Takahashi po. And meron pa po tayong mga kaibigan po na nagagaling pa po ng Butuan. Kanina, nakita-meet ko po from Butuan. Mindoro Oriental. We're also in the Supreme Court kanina kasi may meeting na sila ngayon, wala na sila dito. But there, I think group from Masbate also came. Yes. And there are some groups na I think nandun kasi wala ng oras na Sa sobrang laki ng Davao City, merong representative din na pumunta dito, Miss Janet po. Siya po ang representative po din ng ating Mindanao. Inimikot niya rin po ang bundok ng Mindanao para makapag-participate ang ating mga kababayan na yung Aita ba yun sila? Mga Aita, indigenous community brothers and sisters natin who love PRRD. Nagpa-mark pa yun sila kasi yung iba naman, but they really wanted to express. Marami pong kwento makikita niyo sa video. We'll try later, no, our best to play it again para mas makita ng mga kakapasok lang. Yun po ang background ng Tayo Kami Naman history at naikot nga namin. Meron po kayong mga katanungan or you want something to add? I would also like to, before we go to the question and answer portion, I also would like to
express my endless thanks to the group of Kababayan PH, kay Matinik Idol, kay Placido Piloso po, Kuya Park, si PRRD Cares Movement. Asa ba si Ana? Nandito siya kanina eh. Ay, bumupo ka dito. Kasama siya nag-petition kanina. Nakapirma siya sa... Ma'am, dito po kayo, ma'am. Ayan, may yain. Ayan. And I would just like to appreciate and highlight. Kasi when we started the signature campaign, ang talagang isa sa mga una na naniwala doon sa layunin is their group. And another also that I would like to emphasize, and we are very, very grateful to have a kakampi in Ma'am Tin Takahashi. Because when we started the signature campaign, wala pa kaming caravan nun eh. Ang nagka-caravan lang nun sila, Kababayan PH lang. Sila lang yung nagpupunta from place to place within Central Luzon. But Ma'am Tin Takahashi at Ma'am Girlie Balaba, yung CEO, inaraw-araw nila. Of course, si Ma'am Girlie Balaba, kilala natin, very familiar tayo with Ma'am Girlie Balaba. But si Ma'am Tin, we haven't met. Hindi pa kami nag-meet ni Ma'am Tin. Tapos, nakikita namin siya laging live, laging nagpapasignature campaign. Araw niya talaga. And then, I asked around, sabi ko, kilala niyo ba si Ma'am Tin? Sabi ko, hindi namin siya kilala. Akala ko kilala niya or kilala ni Miss Jazz or I thought someone from us knows her. Pero hindi nagkita first namin magkita, nagpunta kami ng Cebu. So, very, very grateful talaga kami kay Ma'am Tin kasi yung ferociousness niya doon sa signature campaign, talagang one of the, if not the most ferocious talaga sa pagkuha ng signature, pagpapakalat ng mensahe, at grabe talaga yung effort. So, thank you very much, Ma'am Tin. Siguro mo i-explain mo rin, ma'am, why? Yes, ma'am. Kasi she doesn't know us. Hindi naman niya kami kilala. Wala rin namang nag-reach out sa amin na staff niya and everything, ganyan. But they were doing it every day. They were doing it na naka-live sila. So, we were sharing her live all the time. Pero hindi namin siya talaga kilala. And I think yun yung kagandahan na kapag pare-pares tayo ng like-minded yung mga tao, magsasama-sama tayo. Ano ba? Baka maiyak ako. So ito, may mga team ko talaga sa Visayas, sobrang active na yung kilalang DDS. Ako naman busy sa Visayas, Tokyo, umuwi. Tapos I do the philanthropic works and meron din akong foundation. So sabi ko sa kanila, rest muna tayo sa philanthropic works. Let's help muna. May nakita akong team na gumagawa. Sila din na ganun. So at least may kasama kami na parang na-amaze kami at first sa initiative na coming from the people yung magpapasignature. It is a sacrifice for them. Pero na-admire ko sila na ginawa nila. So, let's support them. Let's do our thing dito sa Cebu. Di ko rin na-mind na mapansin nila ako. Pero pinopost kasi yun ng mga staff ko, yung gumagawa ng mga video. At dahil yun sa pagmamahal natin kay tatay. Yun talaga, hindi ko din bakit ba inaano ko yung oras ko dito talaga? Mga Duterte talaga ako na parang kung merong gusto ko ng parang gano'n ang feeling ba? Pero lang kasi, I have the regret, I have chance sana na magpa-picture pa ni tatay bago siya makulong. Kaya nag-regret ako, ginawa ko itong parang ganito. Sorry kasi I was we have to speak from the heart, no? Tinawagan pa nila ako na may tumawag na I have chance na mapicturean siya doon sa airport. Wala kasi akong alam na
Kasi si Tatay Digo, idol ko talaga, what he have done to our nation, hindi siya pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan ang ginawa niya. Kaya nag-support ako sa kanila. Ako lang. Isip ko, padala lang to, ganyan. Confident ako nun makikita ko siya, invited naman ako after Hong Kong doon sa, parang may schedule sila Tokyo. So, mauwi naman ako doon every month. So, makikita ko siya. Wala, pagka Mars 11, ano na. So, tatawag ako, nagpaano kami, nag-rally. Doon ako, iyak na iyak. Kasi mahilig akong mag-ano if I idolize. Pa-picture sana, tapos I keep it. Pero wala. Yung recent ba? Wala. Nag-ano ako ba, parang overthink. Paano kung hindi na ako makapagpa-picture, mga ganon. Naisip ko. Ayun, sa akin lang, dahil sa pagmamahal ko natin sa kay Tatay Digo, dahil I really appreciate to what he have done to our nation. Iba talaga ang impact. No, I even sent my daughter sa Tokyo to study kasi hindi na ako confident dito sa Philippines. And this is totoo naman. Maraming nagsasabi na mga the same thing din, no? Also, yun, hindi pwede siyang kalimutan. That's my second. Pagmamahal ko sa kanya o namin sa Visayas kay Tatay Digo, kaya ginawa namin yun. And of course, pangalawa, I have a regret, parang feeling ganon. At pangatlo, hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay. Kaya I was so happy na merong mga Miss Joey, Paulo, Miss Jassy, sila talaga yun. So, sige, kahit hindi kami magkakilala, we're not close, I give my support. Tapos pang-apat na rason, of course, gusto namin siyang mauwi. Yun yung story ko, pero sorry kung naiyak. May salamat po, Ma'am Tin of Cebu. Ngayon naman, pumunta tayo sa, nung nag-ikot kami, pababa na tayo, galing kami Visayas, pumunta na kami ng Mindanao. And sa Mindanao, one of the most memorable experiences was Cotabato. And ang Cotabato welcomed us with open arms. And of course, Dipolo. But we'll start with Cotabato. I'd like to introduce you, isa sa mga nandoon sa amin, sumuporta talaga, Ma'am Selma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Zaina Laliave Sema Laliave, taga Ilocos Norte ang nanay ko, kababayan ni BBM. Una sa lahat, noon pa man, simula nung Run Duterte Run, kami na po yung tao sa Cotabato na para bang naging adik kay Tatay Digong. Pagsabi pa lang na Run Duterte Run, nandun na kami. Lahat kami ng mga Bangsamoro, ang tao doon sa taga Mindanao, ay para bang yung, nandyan na yung tatay natin. Tara, sabay-sabay na tayo. Yung Run Duterte Run na yun, voluntaryo yun. Walang connection ng pera, hindi kami kilala ni Tatay Digong, hindi kami connection sa dugo. Only yung Davao ay second city sa amin. Diyan nag-aaral yung mga anak namin. Nagkakaroon kami ng sakit, doon kami pumunta sa Davao. Welcome kami doon. Muslim, Christian, o ano ka pa man, welcome. Bawal po ang anti-Muslim, bawal po yung diskriminasyon sa Davao. Kaya napamahal sa amin ang mga Duterte. Doon nagsimula yung pagmamahal kay Tatay Digong. Hanggang sa isang araw, nananahimik ako sa office. Sa Bangsamoro Transition Authority akong nagatrabaho, nag-work, BTA ang tawag. Biglang tumawag si Janet Bacaso. Tayan. Ang ibig sabihin ng Tayan, love.
Yan yung tawagan namin na magkakaibigan. May papunta dyan, galing ng simula Manila, pababa, mga kasamahan natin ng mga Duterte. Sabi ko sana sila banda, sabi niya sa DOS. Ang ibig sabihin ng DOS, Dato Udin Sinso at Maguindanao. Barn pa rin yan. Sabi ko dyan, nandito ang boss ko, kaya nasa clinic ako nag-work. Paano ko kaya sila ma-entertain? Hanggang sa umabot ng hapon, gabi, totoo yung sabi ni Ma'am Joey na kung isang linya na lang yung tinatakbuhan natin, kahit anong busy mo, kahit saan ka pa, pupuntahan mo at pupuntahan mo. So pumunta ako sa plaza, doon sa plaza namin, nandun sila. Hindi ko sila kilala. Kahit may nagsasabi, uy, nandyan si Sir Pao, nandyan si Sir Joey, si Ma'am Jassy, mga sikat na vlogger yan. Oh, yun ang tatak doon, vlogger. So sabi ko, hindi ko yan nakita sila na ano ganyan. Bali, since na Duterte, pagkakita ko kay Ma'am Joey, nakaiyak ako. Kasi nakafeel ako ng something na namiss kasi namin si Tatay Digong nung hinuli. Kasi kami na mga Muslim iba, ang tingin sa amin, terror. Ang tingin sa amin, killer. Ang tingin sa amin ay masamang-masama. Pero deep inside, hindi. Pagkahuli kay Tatay Digong, yun ang nakatatak na hindi namin makakalimutan. Yan si Torre na yan. Yung paghawak doon kay Atty. Delgra, kung di ako nagkakamali, halos itulak na. Yan ang masakit sa amin. Pero wala kami magawa dahil nandito sila at nandun kami sa Mindanao. Kasi kung nagkataon itong nangyari sa Davao, hindi ko na alam. Bakit namin mahal si Tatay Digong? More than 50 years, nagkaroon ng revolution sa Mindanao. Maraming namatay, maraming pinatay, maraming ni-rape, kahit bata, pinatay, noong time noong 1970s. Ipinanganak po ako noong May 29, 1970s. Yun na po yung namulatan ng aking mga mata. Kami na mga Muslim, para wala kaming lugar sa Pilipinas. Ang tingin ng mga itong tatay ng kasalukuyan nakaupo. Hirap lahat na pinagdaanan namin. Pero nung dumating si Tatay Digong, nakaupo si Tatay Digong, yung mga pangarap namin, yung gusto ng Bangsamoro na magkaroon kami ng sariling gobyerno, marinig kami, siya ang nakinig, ibinigay niya sa amin ng buong puso. Nagkaroon kami ng bar, nagkaroon ng negotiation, pub, cab, BOL, hanggang nagiging bar. Kaya namin mahal na mahal si Tatay Digong. Mahal na mahal namin. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, pilit nilang ipag-away ang aming mga leader. Kaya kailangan ipauwi na si Tatay Digong. Kailangan umuwi na si Tatay Digong. Please po. Maraming salamat po. Bago po tayo umakyat pa Luzon, meron lang tayong side trip. Isa to sa mga pinaka-memorable namin na lugar na napuntahan. Bakit? Kung naaalala niyo po, na-inspire po ako sa lugar nila habang nag-gawagayway pa ako ng flag. Isa po sa pinaka-memorable sa akin is Dipolo. And bago magpakilala ang Luzon, excited ko muna kayo dahil napakaganda ng lugar nila. Pagdating namin doon, nakita namin, they were all waiting for us. Nagwawagayway sila ng flag. And we are very grateful for what they did. Representative po ng Dipolo from Maldita, Miss Ma'am. Hello po. Good afternoon, everyone. I am Thea Galliposo Nangsaro, and I am one of the member of Team Maldita, Dipolo chapter. So, how do this group started?
it started way back 2016 when Tatay Digong ran for office. And then, it started in Cebu City. So Team Maldita Cebu City was, our convener then was the late Dr. Rowena Burden, and the late also Attorney Bruce Rivera, and of course, our Pinalangga Vice President Inday Sara. So one of the doctors in Dipolog City, Dr. Mapet Limaco Burdiel, she was raised in Balamban, Cebu, but then married po siya sa Dipolog, so doon na po siya nag-resign. So she happens to be a friend of Dr. Rowena, and nag-ano po siya na kung pwede mag-organize ng Team Maldita in Dipolog City. So it only started for just the three of us. Dr. Mapet Burdiel, Dr. Marvy Soliva, and myself. And then, through the words of mouth, yun, pinili talaga namin yung members ng Team Maldita. Kasi yung Team Maldita is not just yung ayaw namin magpapasok ng mga politicians. So, it is just a small group, a private group. And then, since 2016, yung grupo namin yung word, Women of Rudy Duterte. Paano niyo po nalaman yung tayo kami naman po? Yung tayo kami naman, nalaman po namin sa social media ni Sir Paulo. Kasi sikat po si Sir Pao, tsaka si Ma'am Joey, tsaka si Ma'am Chassie sa amin, sa Dipolog City. Sikat po sila. So, wala talaga kaming idea na pupunta sila dito. Pero meron na kaming idea na merong time kami naman. Inaabangan talaga namin doon. Nung San Bacolod sila, tapos Kabangkalan, merong tumawag sa akin, nag-bridge between me and Sir Pao, our common friend, si Sir Piloy Briones. So sabi niya, Jessie, so magpupunta sila Sir Pao. So nag-prepare kami. So ano lang, yung Team Maldita through chat brigade, na pupunta sila, tapos agad-agad yung mga kasamahan namin, nag-aantay na sa kanila doon sa Boulevard. Tapos kasi yung Dipolog City, hindi talaga, sa local, parang hindi talaga yun maka-Duterte. Pero pagdating ng presidential, sa national, Duterte talaga. Pusong-puso namin is Duterte, Tatay Digong. Landslide nga si Tatay Digong. So pagdating namin doon, sabi namin, aabangan namin sila. So, yun na 2 days kami nagstay sa Dipolog kasi sobrang daming tao, first day and second day. And that was very memorable. Thank you, Ma'am. Thank you po. Thank you po, Miss Teo. Ayun po, eto na, paluzon na kami. But, saludo po ako sa kanila dahil welcome naman po kami ng Tagaluzon, in fairness naman. Pero yung na-experience namin sa Visayas at Mindanao, sobrang pagmamahal. Kaya natanong ko po sa kanya ng isang araw, Sir, paano niyo po nakakayanan po dito sa Luzon, Sir, knowing na meron din po ba kayong mga na-experience, mga ganito? Siya na po ang magkukwento para sa inyo. Palakpakan po natin na very grateful Mr. Placido. Yes. Boss. Gusto nyo ba ng sigawan? Oo, sige, sigaw lang. Magandang umaga po sa lahat ng nandito ngayong araw na ito. Palakpakan po natin na ating mga sarili. We always greet the day, morning. Okay, so una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa inisyatibo ni Ma'am Joey. Tama po siya, no? Tatandaan ko, when we were in doon po sa lugar ni Cap E.P. Pexon na nagkantak po tayo ng isang vlogger sa